The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. At that time, Jesus walked by the Sea of Galilee, went up on the mountain, and sat down there. Great crowds came to him, having with them the lame, the blind, the deformed, the mute, and many others. They placed them at his feet, and he cured them. The crowds were amazed when they saw the mute speaking, the deformed made whole, the lame walking, and the blind able to see. And they glorified the God of Israel. Jesus summoned his disciples and said, "My heart is moved with pity for the crowd, for they have been with me now for 3 days and have nothing to eat. I do not want to send them away hungry, for fear they may collapse on the way." The disciples said to him, "Where could we ever get enough bread in this deserted place to satisfy such a crowd?" Jesus said to them, "How many loaves do you have?" "7," they replied, "and a few fish." He ordered the crowd to sit down on the ground. Then he took the 7 loaves and the fish, gave thanks, broke the loaves, and gave them to the disciples, who in turn gave them to the crowds. They all ate and were satisfied. They picked up the fragments left over, 7 baskets full. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Isa sa pinakamagandang bagay na itinuturo natin o natutunan natin ng mga bata pa tayo ay yung matuto tayo magbahagi. Huwag tayong maging maramot. Kaya nga, kapag mayroong isang bata na mayroong laruan o mayroong kinakain, palagi natin sinasabi, bigyan mo yung kapatid mo, bigyan mo yung kalaro mo. And from that time, many other things, good things, will happen. Sa ating nabasang Ebanghelyo, hinamon ni Jesus ang mga alagad, anong mayroon kayo? Nung makita ni Jesus na makaraming tao ang nakinig sa Kanya sa loob ng ilang araw at ayaw niya rin silang paalisin, baka mayroong mangyari sapagkat hindi pa nga nakakain, tinanong ni Jesus ang Kanyang mga alagad, "What do you have?" Anong mayroon kayo? At mula noon, ay marami silang napakain. It is also a question to ourselves. What do we have? O minsan akala natin para makatulong ay kailangan natin ng limpak-limpak na salapi. Akala natin kailangan natin yung maging mayroon tayong koneksyon sa mga malalaking tao. Ngunit hindi po yan ang tunay na diwa ng pagtulong. Sapagkat kahit sa maliit na bagay na mayroon tayo, ay marami ang ating magagawa. Kahit sa ating pakikinig lamang sa mga kwento ng ating mga kababayan o ating mga kapatid, kahit sa kapiranggot na tulong na ating maiambag, kapag ito ay ating pagsamasamahin, ay malaking bagay na ang magagawa. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na wala tayong magagawa.
Hindi natin pwedeng sabihin wala tayong maiaambag, wala tayong maibibigay. Sapagkat tayo'y marami rin natanggap mula sa Panginoon Diyos. Sinasabi nga kahit yung isang mahirap na tao ay mayroong maibibigay sapagkat marami siyang natanggap na biyaya mula sa Panginoon. At kung minsan, kung sino pa yung medyo hikaho sa buhay, ay sila pa yung very generous magbigay. Sapagkat alam nila ang pakiramdam kung paano ang mawalan, kung paano ang humingi. Kaya't sa oras na mayroong humihingi, hindi sila mag-aatubiling magbahagi ng kung anong meron sila. Kaya nga pagkatapos ng ating ebanghelyo, sa huling bahagi ng ating ebanghelyo, marami na tirang pagkain. 7 basket. Sapagkat lahat ay nagbigay. Kaya akmang-akma sa panahon ng Kapaskuhan, marami ang naghihikahos. Marami yung mga taong hanggang ngayon ay wala pang bahay, wala pang tubig, at hindi pa nakakatanggap ng tulong. Siguro'y tayo'y tinatawag ng Panginoon maging instrumento para kanila ring mararamdaman na mayroong nagmamalasakit para sa kanila. Tayo maging instrumento para kanila ring maramdaman ang sinasabing pagmamahal at pagkalinga ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Alalahanin po natin, sa tuwing tayo'y nagbibigay, sa tuwing tayo nagbabahagi, doble-doble ang ibabalik ng Panginoon. Kaya't patuloy tayong nakakaraos, patuloy tayong naging maginhawa ang buhay sapagkat hindi tayo naging maramot. Sa tuwing tayo'y magbigay, alam ng Diyos ang Kanyang isusukli sa atin. Kaya't maging instrumento nawa tayo ng Panginoon upang maibahagi ang Kaniyang pagmamahal sa bawat isa. Nang sa ganon, lahat ay mararamdaman ang pagkalinga at pagmamahal ng Panginoon sa pamamagitan ng bawat isa sa atin.